Una sa ating mga balita, lumago sa 5.7% ang ekonomiya ng Pilipinas sa unang yugto ng taon. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, pangatlo ang Pilipinas sa may pinakamalakas na ekonomiya sa Asia. Narito po si George Bandola. Umangat sa 5.7% ang ekonomiya ng Pilipinas sa unang tatlong buwan ng 2014. Subalit mababa ito kumpara sa naitalang economic growth noong unang bahagi ng nakarang taon sa 7.7% at noong huling quarter sa 6.3%. Paliwanag ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, nararamdaman pa rin kasi ng bansa ang masamang epekto ng mga nagdaang bagyo. The fundamentals, that despite the calamities that we suffer, we manage macroeconomic fundamentals intact, and that is very, very important for foreign direct investments. And so, even as we have seen a deceleration of the growth in the first quarter, I don't think that will make any significant or any change at all in the decisions of firms to invest in this country. Sa kabila ng pagbaba ng growth index, nananatiling pangatlo ang Pilipinas sa may pinakamalakas na ekonomiya sa buong Asia. Una ang China na may first quarter economic growth na 7.4% at Malaysia sa 6.2%. Pinangunahan ng service sector ang paglago ng ating ekonomiya sa 6.8%, gayon na rin ang industry sector sa 5.5%. At kahit malala pa rin ang epekto ng kalamidad sa agrikultura, nagpakita pa rin ito ng pag-angat sa 0.9%. Paniwala pa rin si Balisacan na maglalaro pa rin sa 6.5 hanggang 7.5% ang economic growth ng bansa bago matapos ang 2014. Basta mabilisin lamang daw ang rehabilitasyon at recovery ng mga lugar na sinalanta ng bagyo. Given recent events, it is clear that the country needs to diversify the economy, develop resiliency, and maximize benefits from the improving global economy. It is important to get the growth trajectory, including the reform agenda, back on track as the optimism in the domestic economy is sustained. Unti-unti daw may ibsan na ang epekto ng nakarang bagyo habang tumataas din ang pagtitiwala ng mga negosyante para mamuhunan sa Pilipinas. So far, we don't see any major change in our macro policies. Obviously, as I said earlier, we need to hasten to speed up the recovery and reconstruction. As we have announced recently, the monies, the funds for the reconstruction of Yolanda affected areas, the earthquake affected areas are all. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.